Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay December 6, 2025. Patuloy pong nagiging interesting ito pong kinakaharap na crimes against humanity ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng mga sinasabing co-perpetrators po niya. Ilan po sa mga co-perpetrators nitong si Duterte ay pinangalanan pong muli nito pong si dating Senador Antonio Trillanes sa kanyang Facebook page. At kasama syempre dyan ang mga pangalang yung mga dating opisyalis po ng PNP katulad po ni Oscar Albayalde, ang mga general na sila Karamat at iba pa. Nakalimutan ko na lamang yung mga particular names. Pero ang pinakapunto dito ay yung posibleng paglabas ng warrant of arrest po nila. Ang isa sa mga maugong na merong warrant of arrest na ngayon po ay nagtatago na ay si Senador Bato de la Rosa. Pero ang pinakapunto ng ating talakayan ngayon ay ang kasalukuyang senador din na si Bongo. Siya po ba ay ididiin ni Royina Garma kasama ng dating Pangulong Rodrigo Duterte? Malalaman po natin yan kapag ganap na ang kanyang pagbibigay ng testimonya sa ICI. Pero ayon po sa ating senador o dating Senador Trillanes, si Royina Garma po ay nasa kustudiya na ng International Criminal Court bilang testigo po nito. Bago magkalimutan, sino po ba si Royina Garma? Siya po ay dating police colonel ng Philippine National Police. Ito po ay produkto ng Philippine National Police Academy, class of 1997. Classmate siya ng boss ko actually no? Kapanalig class of 1997 ang pangalan po ng name nila sa Philippine National Police Academy. At nung pumutok po ang investigasyon kaugnay po ng extrajudicial killings sa pangunguna po ng tinawag dating Quadcom, humarap po itong si Royina Garma sa kanilang pagdinig. At doon nga po napag-alaman ang mga sumusunod na sa panahon po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte during war on drugs ay nagpatupad po sila ng reward system para sa pagpatay ng mga pinaghihinalaang drug suspects. At ito ay bahagi ng tinatawag po nilang Davao Model. In short, yung ginagawa po sa Davao ay in-apply po ni Rodrigo Duterte sa ating bansa in national scale mula sa Luzon, Visayas hanggang sa Mindanao. Sinabi niya po na may tatlong bahagi ito. Una, bayad sa bawat suspect na mapapatay, pondo para sa mga planned operations, ikalawa, at ikatlo, yung refund or reimbursement para sa mga gastos sa operasyon. Ayon sa kanya, siya mismo ay hinanap ni Duterte noong 2016. At mamaya, mapapakinggan po natin muli, ipapaalala ko lamang po sa inyo yung bahagi po ng kanyang salaysay na ibinigay sa Quadcom. Pero unahin po nating reaksyonan ito pong mga importanteng detalye na ibinahagi po sa atin ni dating Senador Antonio Trillanes sa pamamagitan ng panayam sa kanya ng DZMM. Pakinggan po natin ang interview na ito mga tol. Clear, nilalabas din. Makakausap na po natin sa oras pong ito, nasa linya po ng ating telepono si dating Senador Sonny Trillanes. Sen, magandang hapon po. Tony Enrica po ito. Ang hapon po sa inyo, kasamang Tony at kay Miss Rita. Hi, Senator. Thank you po again. At tama-tama, meron po kayong pinost sa, anong oras ba yun? Kanina, 9 hours ago. 9 hours na, Oo, 9 sa hours. Facebook. Meron po kayong mga tinukay na mga pangalan, mga apelyido lamang na makaraw ay susunod na nasangkot sa ICC. Sa inyo po bang panig, masasabi niyo po bang kumpirmado, sigurado? Ito po yung post ni dating Senador Trillanes. Ang mga sumusunod na retired active PNP officers ay sangkot sa ICC case. Albayalde, Karamat, Mata, Leonardo. Si Karamat, dati po itong namuno sa Criminal Investigation and Detection Group. Si General Mata, ganun din po.
Si Colonel Leonardo ay siya naman po ay naging commissioner ng National Police Commission. Siya po ay class of 1996 ng Philippine National Police Academy. Kung matatandaan po ninyo, ayon po sa testimonya nitong si Garma, ay kinuha itong si Leonardo, with due respect sa mga nanonood po nating Iglesia ni Cristo dito, ay dahil siya po ay Iglesia ni Cristo. No? Kasi ang katwiran, mapagkakatiwalaan daw po di umano, ayon po doon sa testimonya, ang Iglesia ni Cristo pagdating po sa paghawak ng pera. Okay? Tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Ang impormasyong natanggap nyo patungkol dito, Sentry? Let's just say na kumpiyansa po tayo dun sa bibigay ng impormasyon sa atin na privy doon sa mga nangyayari tungkol sa mga kaso na yan. Apo. Sila rin naman yung mga pinagkukunan ko ng mga impormasyon na dati kong sinasabi na nasa katuparan na. Opo. Kaya I don't have any reason to doubt. question to doubt yung ano niya, veracity niya. And kung sila po ay susunod na nga po tiyak, mabilisan po ba ay this year or next year po mangyayari po ito? Next year pa po mangyayari yan. Pero kasi ang bilis na po nung pasok ng impormasyon kasi very aggressive yung mga investigador po ng ICC. Lalo na ngayon na yung nung natapos na yung kaso kay Duterte, na-devote na nila attention nila doon na sa mga iba pang mga significant players. So ako baka malito po kayo kasi ang ginamit na termino ni Trillanes yung natapos na ang kaso ni Duterte. Yung pag-iimbestiga po ang tinutukoy diyan ni Trillanes. Ang kaso po ni Duterte ay hindi pa po natatapos. Ito po ay nagpapatuloy, hindi pa nga nagsisimula ang paglilitis. Ang pinakahuling impormasyon na nakalap po natin dyan ayon sa balita ay yung denial po ng kanilang apela sa interim release. Kaya ayon po sa mga tumutulong na abogado sa mga pamilya po ng biktima ng extrajudicial killings katulad ni na Attorney Andres at Conti, maaaring magpapatuloy ang pagdinig sa mga kinakaharap na legal na problema ni Rodrigo Duterte ngayong darating po na 2026 at inaasahan po nila na matutuloy na po yung confirmation of charges kasi hindi pa po nakukumpirma ang kaso laban po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kadahilanan na ang daming mga delaying tactics na ginagawa po ng kanyang abogado na si Attorney Kaufman. Nilinaw lamang natin kasi baka mamali po yung inyong pangunawa dahil binanggit dito na tapos na yung kaso ni Rodrigo Duterte. Uulitin po natin yung investigasyon, ang sinasabi po diyan ni Trillanes na natapos na ng ICC kaya nagpo-focus na sila doon sa ibang mga personalidad na sinasabing may kinalaman sa crimes against humanity kung saan ang pangunahing sakdal po dito ngayon ay ito pong si Rodrigo Duterte. O naman, ang isang layunin natin kung ba't natin inilabas yan, kasi di ba nagkakaroon ng speculation, sino ba yung mga iba pang co-perpetrators. Yes. So, ito lang, siguro in a way na paglilinaw na ilan yan doon sa mga redacted names doon sa doon sa confirmation of charges. Sige, kung inyo pong papayagan, Senator, no? Ito pong mga apelyido na binanggit nyo sa inyong Facebook post ay ang mga sumusunod. Albayalde, Karamat, Mata, at Leonardo, pero may binanggit din po kayo na si Garma ay tinanggap na bilang testigo sa ICC kaya tanggal na siya sa kaso. So, mga apelyido lang naman po yung mga binanggit nyo, pero ito po ba ay masasabing tiyak na yung mga dating opisyal ng PNP? Yes. Lahat po yan, mga retired or active members of the PNP. Ako naman, yan, hindi naman automatic na may issuean sila ng warrant kaagad. In fact, may investigation. Hindi naman sila yung pinakang principal na mga players dito. Meron silang opportunity na patanggal dyan sa kaso na yan by turning witness, no? Parang si Garma. Oo.
Kasi ganun ang ginawa ni Garma. Ano siya co-principal siya. Kaso, nag-cooperate siya, edi tanggal na siya doon sa kaso. Ganun lang naman po. Anong balita? Hindi nakasama si Rowena Garma sa mga maaaring masakdal sa crimes against humanity, by turning as witness para sa prosecution for crimes against humanity kina Rodrigo Duterte. Pero ano yung mga maaaring maging consequences nito when it comes naman dito po sa kaso ni Rowena Garma sa Pilipinas? Kasi kung matatandaan po ninyo, noong 2020, I hope tama yung taon ng pagkakaalala ko, pinatay ito pong si General, isa din po itong abogado, Wesley Barayuga. Isang miyembro po ito ng board ng PCSO at nangyari po ang pagpatay sa City of Mandaluyong. Inambush po siya ng nag-iisang motorcycle rider. At dahil po doon, gumulong ang investigasyon pero inabot ng napakatagal at kinalaunan, umamin yung isa sa mga nautusan di umano ni Leonardo at ni Garma, isang lieutenant colonel ng Philippine National Police. Nagsalita po ito sa Quadcom din. Nakalimutan ko na lang yung pangalan. At dahil po doon, nagkaroon ng case build-up at eventually, sila nga po yung isinakdal sa korte at nilabasan ng warrant of arrest. In short, mga tol, si Rowena Garma ay wanted po dito sa Pilipinas for crime of murder. Unfortunately, siya po ay bago labasan ng warrant of arrest, nakalabas muli ng Pilipinas at sinasabing pumunta ng Malaysia para daw po makipag-cooperate sa ICC. At ano ngayon ang mangyayari? Dahil nga po siya ay nasa kustodiya na ng ICC, mukhang malabo po nating mapabalik dito si Rowena Garma para naman po sa kanyang kinakaharap na kasong murder sa pagpatay kay Wesley Barayuga. Ayan po yung mga legal implications. Tetestigo siya bilang testigo nga sa crimes against humanity laban kay Rodrigo Duterte, pero hindi niya naman maharap dito sa Pilipinas yung kasong murder na isinampa laban po sa kanila. Saan niyo po muli dun kay Garma, Senator? Kasi di ho ba ang unang sinabi ay pinayagan siyang lumabas ng bansa para makipag-usap sa mga opisyal ng ICC sa Kuala Lumpur, pero sa ngayon hindi na ho bumalik. Tama ho ba? Hindi naman ho talagang nababalik. Kasi yung mga testigo ho ay nasa labas. Kung sa ICC, kailangan silang nasa labas. Kasi kung nandito si Garma, delikado siya. Kulong siya kasi may kaso siya . Opo. Oo. Siya ay nasa labas, nasa kamay na siya ng mga ICC. Kaya nga natanggap na po siya. I see. O kaya rin po nila Lascanya, sila Matobato, nasa labas na po hindi sila na bumalik. Marami pa po. Marami pa pong hindi talaga sila babalik kasi kailangan nasa kustodiya sila nung ICC. ICC. Opo, when we para say, makapagtestigo sila. Opo, Senator, when we say nasa kustodiya ng ICC, nasa pangangalaga. Oo, nasa pangangalaga na sila, they surrender themselves na. Sa dahig din po ba ito? Not necessarily. Not necessarily, basta't ang importante po ay sila, they have control of their persons para pagka kailangan nilang pumarap sa trial ay readily available sila. So parang ngayon, balikan natin yung naging salaysay nito pong si Rowena Garma sa Quadcom, Muli lang natin ipaalala kasi baka nagkakalimutan na. At ito yung kanyang maaaring maging salaysay bilang testigo na sa International Criminal Court laban kina Rodrigo Duterte et al, Yung mga binanggit natin pangalan. Pakinggan natin muli ang pahayag na ito ni Rowena Garma sa Quadcom. On September 12, 2024 and September 27, 2024, I was invited to serve as a resource person during the recent legislative inquiry conducted by the Joint Committee on Drugs. Can you put the mic a little bit closer to your mouth, please?
Yes, sir. During these hearings, I was asked several questions concerning my knowledge or involvement in the deaths of 3 Chinese inmates at the Davao Penal Colony and the death of General Wesley Barayuga, all focusing on the alleged extrajudicial killings of the aforementioned individuals. I was also questioned about my relationship with the former president, as well as my career as a police officer and my tenure as the GM of the Philippine Charity Sweepstakes Office. Throughout the hearings, I answered questions from the committee based on my personal knowledge. However, I did so with great apprehension as I recognized that my statements on national television could significantly endanger my life, the safety of my family, and other close to me. After considerable reflection, I am now executing this affidavit to provide a comprehensive information to the Quadcom regarding everything I personally know about the war on drugs during the former administration. On May of 2016, I received a call from the then President Rodrigo Duterte at approximately 5 in the morning, instructing me to meet him at his residence in Doña Luisa, Davao City. I was already acquainted with then Mayor Duterte, having served as a station commander in one of the police stations in Davao during his tenure. During our meeting, he requested that I locate a PNP officer or operative who is a member of the Iglesia ni Cristo, indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs on a national scale, replicating the Davao model. The Davao model referred to the system involving payment and rewards. The Davao model involves 3 levels of payments of rewards. The first is the reward if the suspect is killed. Second is the funding of planned operations. Third is the refund of operational expenses. Initially, I informed the President that I was unaware of any individual with those qualifications as I had not been assigned outside of Davao, nor had I served in a national capacity with the PNP. However, I recalled my upperclassman, Edilberto Leonardo, who was handling the Criminal Investigation Detection Group and was also a member of the Iglesia ni Cristo. I mentioned his name to the President. On the same day, a certain individual named Muking contacted me by the phone to request Leonardo's contact details, which I promptly provided. A week later, I learned from Arthur Narsolis via phone call that Leonardo had been summoned and was instructed to proceed to Royal Mandaya Hotel for a meeting. Leonardo informed me that he stayed at the hotel for 3 days, during which the President directed him to organize a task force similar to PAOK-TF. When Leonardo relayed this information and urged me to join the task force, I declined, citing my lack of experience in handling such operations. Leonardo subsequently informed me that he had prepared a proposal routed through Bongo outlining the task force operations. Kaya napakahalaga ng testimonya na ito para sa pag-prosecute if ever dito kay Senador Bongo. Kasi maliwanag po na ang mga kaparaanan ay dumadaan, no? At subject for approval din di umano nitong si Senator Bongo, which would encompass Luzon, Visayas, and Mindanao. He also inquired if he and his classmates could have a courtesy call with the President through Bongo for a photo opportunity. Considering this, I thought it would be prudent also to invite my classmates.
Bacay, Vilela, Grijaldo, Tuzon, and Dueñas to join the courtesy call. The members of Class 97 and Class 96 of PNPA were accommodated in a separate room at the TPWH office in Panacan, Davao. The President did not enter our room, and I was unaware if he visited the room of Class 96. This is 96 or not 97. After the courtesy call, Leonardo informed me that the structure of the intended task force would undergo changes. In June of 2016, Leonardo was transferred from Manila to assume the position of the chief of the CIDG in Region 11. During the initial 3 months of this assignment, I facilitated all meetings between Leonardo and Bongo at Leonardo's request. Subsequently, they established direct communications. Leonardo informed me that he had recalled several trusted personnel, namely, I met Lester Berganyo, Romel Bactat, Rodel Serbo, Michael Palma, and Peter Parungo to serve as operatives for the task force. Notably, Romel Bactat, Rodel Serbo, and Michael Palma were all discharged as police officers. Romel Bactat and Romel Serbo, Michael Palma were all former police officers stationed at CIDG 11 office. They were discharged from service on or about a year ago due to an operation that led to the killing of one individual. Lester Berganyo is a private citizen, while Peter Parungo was a former detainee in CIDG due to a charge of rape that has been cleared. Romel Bactat, Rodel Serbo, Michael Palma, and Peter Parungo were charged with the task force of collecting, verifying informations provided by police officers in the field concerning arrests or deaths of individuals named in the list of drug personalities, and creating a summary report. All of these reports would then be encoded, compiled by Lester Berganyo. The compilation is thereafter elevated to Leonardo, who will then decide what level the arrest or killing was and its corresponding reward. Rewards were only given for killings, while for arrests, only the funding of the Coplan and a refund for the expenses was given. I saw how this individual operated when I would visit the CIDG office in Region 11 to see my friend Lot Lot. He also conveyed to me that the task force would be structured differently, in that he submitted a document to Bongo detailing the task force operation, including an overview of the current drug landscape in the Philippines. I was also informed that the drug structure originated from Bucor, where numerous drug lords are currently incarcerated, in that it has 3 branches, Luzon, Visayas, and Mindanao, with Peter Lim involved in the Visayas region. Once the task force became operational, I later learned that all Coplan funds, refunds for operational expenses, and rewards for agents were processed through the bank accounts of Peter Parungo at Metrobank, BDO, and PS Bank. Concurrently, Lester Berganyo maintained a comprehensive list of the drug personalities in the Philippines. Leonardo conducted briefings for Orpidea, IG, regional directors, and PNP chiefs regarding the operations. Additionally, if any individual died during police operation, Leonardo would report the incident to Bongo
for inclusion in his weekly report and request for refunds of operational expenses. Grabe yung kapangyarihan na binigay kay Leonardo, ano? Biruin ninyo mga tol, Colonel Leonardo that time. Tapos siya pa yung magbe-brief sa PIDEA, sa CPNP, even sa AFP Intelligence Group. Ganon katindi yung kapangyarihan di umano na ipinagkatiwala kay Colonel Leonardo nitong si Rodrigo Duterte. Leonardo had the final authority to determine who would be included on the list of drug personalities and to classify their threat levels, as well as the discretion to remove individuals from the list. Furthermore, in 2016, while I was at the CIDG office, following up on personnel appointments, I overheard Superintendent Padilla of Bucor discussing drug activities at the Davao Penal Colony with Leonardo. Padilla specifically mentioned certain Bucor officers involved in the drug trade, notably mentioning an officer named Ginto, who was subsequently killed along with other Bucor members. These are the critical facts I personally know regarding the drug war of... Titingnan natin kung mag-i-stand yan sa paningin ng International Criminal Court. Pero yan na yung inaasahan natin na mga pangunahing ibibigay na impormasyon o testimonya ni Royina Garma bilang testigo na ngayon ng ICC laban kay Rodrigo Duterte at ng mga co-perpetrators nito. Balik po tayo dito po sa interview kay dating Senador Antonio Trillanes. Naka-safe house, witness protection, ganun po? Yan. Okay, sige po. Opo. So, yan kasi nagkaroon ng confusion dahil tumakas daw, hindi si Garma, hindi tumakas. Hindi tumakas si Garma, in fact, kaya nga siya lumabas mismo para maging testigo siya sa ICC. Opo. Yung mga binigay po ninyo na pangalan sa Facebook, Senator, hindi po ba ito magiging parang preemptive move para for them to, di natin alam, magtago, umalis, o hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari. Parang yung isang senador, ganun ba? Hindi na sumisipot? Pero hindi ko na masyadong ino-obvious yun. Hindi po ba ito presumptive act, sir, preemptive act, Senator? Hindi po preemptive yan. In fact, it's a way out for them. Kasi kung hindi na-announce yung pangalan, pag umabot yung investigasyon sa issuance ng warrant, bubulagain na lang sila ng warrant. Pero ngayon na alam nila na co-perpetrator sila, meron pa silang ibang mga remedies, which is yung ginawa ni Garma. To cooperate. Diba? To cooperate. Yeah. So, nasa sa kanila yan. Gusto mo bang magtago habang buhay, kagaya ni Bato? Or, mag-cooperate ka at maging malaya ka, kagaya ni Garma? At ito po yan, hindi lang yan. Yeah. Ang tanong dito kasi, tatanungin nila sa sarili nila, is this the right thing to do? Ito ba ay tamang gawin na mag-cooperate sa ICC? Yeah. Sa akin, maliwanag ko ang sagot dyan. Oo, kasi ito na, alam naman nilang mali yung ginawa nilang crimes against humanity, yung pagpapatay ng mga mga suspected. Suspected lang yun, drug addicts. So, ito na yung kanilang redemption. So, ganun lang naman yun. Diba? Kita mo yung ginawa ho dito sa flood control scandal. Diba yan? Sila Henry Alcantara, nagbabalik na ng mga assets. Nagnakaw sila, pero ngayon, sinasabi na nila yung nagko-cooperate sila, yan na yung panimula ng kanilang road to redemption. Yan din ito. Ganon din po ito para sa mga general na to. Kung sabihin nilang, inutusan lang kami, then sabihin nyo, bakit nyo kailangan pagpapakamartir para sa so kumbaga, ginawa nilang it works to their interest
na sila ay makipagtulungan sa halip na sila po ay magtago or damputin ng ICC. Yun po. Yun na nga po mismo. Ngayon na alam nyo na, nasa sa inyo po yan. Nasa kamay ninyo kung ano ang landas na tatahakin nyo. Okay. But if they go the Garma way, surrender ang sarili nila to assist ICC, what does it say about their belief dito sa justice system ng Pilipinas when it comes sa pag-uusap natin dun sa hustisya para sa EJK victims? Ito naman po kasi, ang sinasabi naman kasi dito, yung justice system sa Pilipinas, nag-work siya doon sa mga disadvantage. Pero, pagka ikaw ay makapangyarihan, yamadong-yamado ka. Hindi ka nga makakasuhan. Biruin nyo, sa dinami-dami nung pinatay, pero hindi nga makakasuhan eh. Bakit? Kasi, sino naman hong piskal ang magkakaso niyan? Sinong investigador sa NBI Yan ang katotohanan dyan. Di ba? Sino ang malakas ang loob na haharapin ang mga Duterte para kasuhan dito sa Pilipinas? Sino ang hahawak na piskal? Sino ang hahawak na huwes? At higit sa lahat, sino yung mag-iimbestiga? Mahirap gawin dito sa Pilipinas dahil alam naman natin kung gaano kalawak ang kapangyarihan ng mga Duterte dito. Kaya ang tanging kaparaanan lang talaga na nakita ni na dating Senador Trillanes at ng mga pamilya ng biktima ay sa ICC. No, kung ipagpipilitan nila na dito sa Pilipinas dapat isakdal si Rodrigo Duterte, bakit naman si Harry Roque on the other hand sinasabi na walang hustisya dito sa Pilipinas? In short mga tol, itong mga Duterte at supporters po nito, kung ano yung pabor para sa kanilang naratibo, yun po yung isusulong nila. Pag pabor para sa mga Duterte, dito litisin. Pag hindi pabor para sa kanyang supporter, katulad ni Harry Roque, hindi dapat dito kasi walang hustisya sa Pilipinas. Kakaso niyan. Iba papatayin sila eh. O sa sobrang walang pipirma, even yung judge niyan, sino nga-handle niyan. Yun naman po ang sinasabi natin na unwilling and unable. So it's not an indictment of the whole justice system natin. Yung sa mga ordinaryong kaso na wala namang political implications, nagpa-function naman sa mga private citizens, mga, di ba, nagkakasuhan, nag-work siya. But for the powerful, hindi siya nag-work. Ngayon, bukod dito sa 4 na pangalan na binanggit nyo sa Facebook post nyo, meron pa rin kayong impormasyon tungkol sa iba pang personalidad na maaring redacted din yung mga pangalan na hindi nyo pa nababanggit? Napabanggit ko na dati pa, si Bongo, nando doon, tapos of course, si Bato, tapos na, tapos may namatay na si dating PNP Chief Gascolan. Sila yon. Sila na yon. Sila na yan. Okay. Kaya, buo naman na yun eh. Ayaw din natin na nagkakaroon ng speculation pa. Sasabihin, si VP Sara daw ay isasama din. Hindi eh. Ulitin natin sa mga naniniwala po dyan dahil mali yung pagkakaunawa nila sa impormasyon na ibinabahagi po ni Trillanes. Hindi po kasama, uulitin po natin at dito naman ididiin ulit nitong si Trillanes ang impormasyon na ito. Hindi po kasama sa posibleng lalabasan ng warrant of arrest si Sara Duterte. Ngayon, ano ang implikasyon nito sa mga nagsasabi na ito pong mga Duterte ay pinupolitika lamang? Ibig sabihin, hindi po totoo na sila ay pinupolitika lamang. Kasi kung pinupolitika lamang ang mga Duterte, dapat kasama si Sara Duterte dito. Pero hindi. Ang sabi nga ni Trillanes, bago lumabas ang warrant of arrest ng mga nasasakdal, talagang napakatinding investigasyon at pangangalap ng ebidensya ang pinagbabasihan po nila. Kay Rodrigo Duterte, sandamakmak daw po ang mga ebidensya. Pero kay Sara Duterte, hindi sapat. Kaya hindi lalabasan ng warrant of arrest si Sara Duterte. Ako, kahit gusto ko mang nasama siya, pero
hindi sa kasama. Kaya hindi ko sinasabing kasama. Opo. Lang mo yun. Tama. Tama naman. And earlier, nilalabas din yung pangalan ni former Justice Secretary Aguirre, o kahit na marami yung nairita sa kanya nung mga panahon yan, hindi ho talaga siya kasama. So, hindi ko siya sinasama. Okay. At least yun talaga, nakukumpirma ninyo na yung mga ibang pangalan na yun na nababanggit noon ay hindi ho talaga kasama. Okay. Hindi kasama. Hindi kasama. Yung kay VP Sara ho, na-mention siya ni Las Cañas a few times, pero hindi po enough yun for the case to develop kasi mataas po ang threshold ng ebidensya ng ICC bago ka ma-issue ng warrant. Kaya ho yung mga kababayan natin na iniisip na ito si Duterte ay na-project lang, na kidnap, hindi po. Kompleto po, sandamakmak yung ebidensya laban sa kanya. Gumawa siya ng krimen. Yung sinertipikahan talagang merong dokumento at ebidensya. Matanong ko lang, Senator, no? Kasi napupulaanan kasi itong si Ombudsman Boying Remulla na sinasabi niya may nakita na daw siyang arrest warrant. Ito naman yung isang sitwasyon na parang nagbigay ng pabor para kay Senador De La Rosa. Kasi nung Oktubre, nung kauupo pa lamang bilang ombudsman ni Boying Remulla, sa programang executive session, inanunsyo doon nito pong si Boying Remulla na mayroon pong warrant of arrest si Bato De La Rosa. At makailang beses niya po iyang pinanindigan na talagang sa kanyang paniniwala, meron siyang unofficial copy of warrant of arrest kay De La Rosa. Ang problema, napagandaan na tuloy ni De La Rosa whether merong warrant of arrest o wala. Bakit? Simula po nung November 11, sa pagbubalik o pagbubukas muli ng sesyon sa Senado, hindi na po nagpapakita itong si De La Rosa. At sa paniniwala po ng maraming mga Pilipino, bagamat itinatanggi po nila ito, siya po ay nagtatago na. In fact, may biro pa nga siya kay Senator Panfilo Lacson na hihigitan niya ang record ni Senator Lacson sa pagtatago. Sinasabi ng kapatid niya, si DILG Secretary John Vic, digital copy lang naman daw yung nakita. Kayo ho ba, may idea ho kayo, Senator, kung yung bang arrest warrant po ba ay tinransmit pa lang digitally o meron na ho talagang on its way na physical copy? Meron po tayong impormasyon dyan sa aspeto na yan. Pero unfortunately, hindi, I'm not at liberty to say anything at this point. So kumbaga, nakibato na lang yan. Kung papaniwalaan niya to si Secretary John Vic, na wala pa raw, kung papaniwalaan niya si Ombudsman Boying na meron na. So kumbaga, pwede siya magsugal. Pero marami naman siyang matatanungan sa PNP. Meron ba dyan? Yung dami niyang kung isisilbi na sa kanya, kahit yun na lang. Kahit tip na lang, kahit tip. Kung meron ba, wala. Malalaman niya yun. Ngayon, pwede siya magsapalaran na sige nga, mukhang wala. O di, sige, tingnan natin. Ganun lang naman po yun. Kayo okay? Malinaw mga tol, sa napag-usapan nating mga impormasyon, ang warrant of arrest na sigurado para sa mga co-perpetrators ni Rodrigo Duterte ay kay Bato De La Rosa at kay Bongo na maaaring lumabas next year. At ang mga posibleng paglabas ng warrant of arrest ay para kina Albayalde, Karamat, Mata at Leonardo. Kay Colonel Garma, hindi na kasi testigo na po siya sa ICC.